Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pagawag mo sabihing radyo. Sabihin mo! Yun! Mamaya maririnig niyo yung mga guest din natin. Sisigaw din sila ng ganyan. Energy. O, diba? Pag sinabi tayo, huwag mong sabihin radyo, sabihin mo! Gano'n na tono, Ay, kaya nung isa yata. Na-stress sila bigla. Huwag mong inaano yung isa. Singer yung isa. Oo nga pala. Pero alam ko kumakanta din yung iba. Correct, diba? Pero kaya natin na-sample mamaya. Ay, pwede. Alam mo, wag na natin patay, sabi. Oo, sabi niya, patay tayo dyan. No? Diba, pero eto na, wag na natin patagalin pa. Eto na mga makakasama natin. Ang tatlo sa pinaka, alam mo yun, aantabayanan natin para sa, alam mo yun, papalapit na, alam mo yun, pagpapalabas nito on digital platform, no, ng ABS-CBN na may pinamagatang 4 Bad Boys and Me. Kasama natin ngayon. Sino ngayon yung and me? Ako. Ay! Wala si Anche. O, diba? Sinabi nyo kagad. Ako na muna. Ipakilala mo muna yung bisita natin. Eto na muna, isa-isayin na natin sila. Of course, makakasama natin, of course, si Mr. Jello Rivera. Ayan, na nakakaloka. Ayan, si Jello. At syempre, si Harvey Bautista at si Dustin Mayores. Ay, palakpakan natin. Ang gagwapo, no? Ang babagets. Mari, iba yung umaga kapag kausap mo mga gwapo. Ano? Si Dustin, alam mo, naalala ko sa'yo kung sino, nakawig mo. Yung Rocco Twins. Before. Hawig siya nung Oo, si Dustin, di ba? Basta si Rocco. May hawig din siya kay Ruru Madrid. Kasi nakatrabaho ko kasi yung Rocco Twins na yun nung partly na... Magagaling ding umarte yung mga anak ni Bembol Rocco. Ako, di ba? Bongga. Diba? Pamilya po. Yun. Alam mo na. Ayan. Mag-hello muna kayo palapitin mo natin sila sa mikropono, di ba? Diba? Ayan, lapit mo natin sa mikropono. Ayan, bati mo na tayo sa mga pangga. Magandang umaga po. Wow, ang taas ang energy, Pipiyok ako doon. Mamaya mo na isigaw yun. Ayun po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Si Jello naman. Good morning mga ka-energy! Wow! Ayan. Actually, ang tawag natin sa ating mga listener ay pangga. Oo, mga pangga. And of course, si Harvey Bautista. Yes, diba? Hello po mga pangga. Diba? Binatang-binata. Ako po si Harvey Bautista. Si Harvey, dati pinanonood ko lang to sa Going Bulili. Oo. Diba may mga teleserye pa ito, nakapartner pa niya si Bel Mariano. Yes. Teenager pa sila. Pero ngayon, mga binatang-binata. Matured na. Kumusta kayo? Like, kumusta kayong araw na to? Oo, diba? Oo. Kumusta ang gising nyo? Okay correct ba kayo? Parang... Sige. Bakit parang nag-iisip sila? Okay lang ba talaga kayo? Dapat ka lang sa mind. Hindi kasi diba, nowadays, ang hirap sagutin ng kumusta ka. Oo. Kasi ang bawat tao ay may pinagdadaanan. Kayo, kumusta kayo? Ngayong araw na to, ha? Oo. Kahit sino pwedeng sumagot. Mauna ka sino? Ay, parang hindi kayo okay. Siguro ako fini-feel out ko pa kasi umaga pa po. Ay, so kumbaga parang hindi pa talaga Opo. Morning person ka ba? Ako hindi po. Wala ata sa aming morning. Ay, talaga? Pare-parehan. Theater namin, kaya parang umaga namin. Ano pa? So, bibihira na ganito, may maaga kayong guesting. Ganon. Meron naman po. Okay. So, eto na. Dahil nandito kayo to promote etong digital movie. 'Di ba? Na kung saan nga naman, nung pinanood ko yung trailer, Mare. Parang kinainggitan ko si Si Angie. Ikaw yung paggagaw-agawan ng apat. Diba? Na nakakaloka. Diba? Hirap na maghanap ng isa. Hindi, kasi parang yung tema nito is parang parang voice over flower na pinagsama-samang ano pa ba yung wildflower? Hindi. Sila Lily Cruz yun. Tapos yung dahil matanda na, white flower na din.
Amoy matanda. Oo nga, hindi. Diba yung voice over Tinatawag ko sila. F4. Meteor Garden. White flower na Kasi iba pa rin sa voice over flower na yon, yung sila daw Mings na, yung, diba, yung Korean version. Pero yung Meteor Garden, yung Taiwan version, yun, diba, na nakakalo. Ano ba pinagkaiba nila? Pare-para sa silang singkit, diba? Nakakalo. Pero eto, meron tayong Pinoy adaptation. Adaptation ba ito? Hindi. Galing siya sa Wattpad, right? Yes po. Nabasa nyo ba yung kwento? Opo. Okay. I-kwento nyo sa amin kung ano yung reaction nyo tungkol dun sa story nung nabasa inalok nyo. sa inyo itong project na ito. Ako yung first time ko mag-audition tapos nalaman ko yung role ko dito. Tsaka yung mga makakasama kong mga co-stars. Sobrang na-excited ako kasi isa to sa mga dream role ko. Isa to sa mga napapanood ko lang rin ng bata ko. And yeah, happy ako na it came to life na tsaka na-shoot na parating na siya. Jello, is this your first project na aarte ka? Yes po. Ay, talaga? Pinaka-first po. So, anong feeling nun na tipong, syempre, ikaw sanay kang kumanta eh, 'di ba? Alam naman natin yan. Dahil, para po sa mga hindi nakakaalam, si Jello po ay kabilang sa grupo ng BGYO. 'Di ba? Na talagang isa rin yan sa kinakikiligan at tinitilian nating lahat, 'di ba? Na kung saan ngayon nung ilalok sa iyo ito, hindi ka ba parang natakot, nakaramdam? Di lang ako tumili, Mari, tumambling ako eh. Ay, ako nag-split. Kasi mga bakla tayo. Si Jello. Yeah. Hindi, pero yun, inalok sa iyo ito. How does it feel? Na parang hindi ka ba, may kababa? Yung mga tipong gano'n? Lahat naman po kami nag-audition for this. Hindi kayo handpick? Hindi po. Nag-audition po kami. In fairness, at least walang priority sa Kasi di ba alam naman natin yung ibang, naku, mahirap na naman magsalita. Continue, Jello. Hayaan mo yung tsahin mo. Nag-ano naman. Si BJ nakaganyan, no? Okay lang po. Si BJ nakaganyan na naman. Pasensya na, wala akong yantok anak. Sige, Jello. Sige. Actually, nakakatakot talaga siya tsaka nakaka-pressure. Pero kailangan mo lang talaga kapalan mukha mo kasi pangarap ko rin talaga maging actor. And with the help of Direk Benedict naman and sa mga co-stars sa buong prod, parang natulungan nila ako mas maging vulnerable sa set, parang mas ibigay pa yung puso ba dun sa bawat ginagawa. Ano to, Jello, bago ako tumungo sa iban mong kasama. Jello, nung natanggap mo ito, shinare mo ba kagad sa kagrupo mo na, meron akong acting ganito? O nag-audition din sila, tapos ikaw lang yung nakuha. Na-share mo ba to sa kanila? Hindi, kasi kung saan kami nag-audition for this project, doon din kami nagto-training. So, kabala studio lang. So, parang after ko mag-audition, tsaka yung day 2, parang nakasalo na agad sila, nakwento ko agad. Lagari. Lagari yung bata. Nakakaloka. Ito naman si Harvey. May tanong ako kay Harvey. Diba? Kasi si Harvey, bata pa siya, napapanood na natin. Yes. Kumbaga, nahahanay ka na sa mga, sabi nating batikan. Ilang taong ka na sa showbiz, Nak? Wow! Gusto ko yung yun, Ang lalim! Ilan na? Alam mo yun, parang pagod na pagod ka ba? Tinatanong ko rin kasi po yun sa sarili ko. Siguro mga 12-13 years. 12-13 years. Tagal na rin. Ano yung madalas mong na-share sa kanila sa pinagdaanan mo na sa showbiz? Kasi 10 years ay hindi biro, di ba? Kasi may mga iba hindi nagtatagal, 6 months lang, laos na. Oo, talaga. Di ba? Pero ikaw, dahil nga siguro magaling kang umarte, kaya ka nagtatagal, kaya ka kinukuha, di ba? Sorry sa word. Oo. So, sabi ng pinagkakatiwalaan. Oo, pinagkakatiwalaan. Siyempre, alam diba? naman natin. Kasi alam natin, attitude, talent, pag pinagsama yan, talagang lagi kang nakukuha. Ano sa tingin mo yung pwede mong i-share sa kanila since nagtagal ka na ng 10 years mahigit sa showbiz? Ay, wow na naman. Pagod na ulit siya. Ano nangyayari sa'yo na? Parang mabagod na ako. Okay lang yan, Nak. Na-pressure? Siguro, di ko po alam kasi, ayoko lang naman sabihin na enjoy lang eh. Siguro, ako may sarili naman po akong reason kung bakit ko to sobrang mahal. Yes. Diba? Ba't ko pa rin ito ginagawa? Yes. Siguro yung sa akin, parang hanapin nyo lang yung anchor ninyo. Ang dali sabihin na passion or something. Pero may mas malalim pa eh. May mas mahuhukay ka pa. So siguro yun lang.
hanapin nyo lang yung pinaka-anchor ninyo sa ginagawa na. Correct. Kasi may mga ganyang artista na minsan kahit 'di ba nawala sila sa sa spotlight, mag-aaral saglit. Correct. Pero dahil nga ito yung passion or yung sinasabi niyang anchor mo, hihilain ka nito pabalik. 'Di ba? Kahit ano pang ginagawa mo, 'di ba? O kaya ano naman tayo dito kay sa Dustin. si Dustin. Si Dustin kasi, 'di ba? Pinagpuyata ko to sa PBB dati, ate. Correct, 'di ba? Nakilala din siya dahil sa Kumu. Oo. Diba? Na talagang doon ka naman din talaga nakilala ng mga tao at minahal. Bago ka na, Kumu Teka lang, sumasagot pa yung bata. Hindi mo aanuhin yung bata, sumasagot sa'yo. Sahang sagot. Nung nakukumu ka, PBB ka na noon, hindi pa. Nagkumu po ako kasi sumali po ako ng competition. Lapit ka ng konti na. Connected din po sa Star Hunt. Okay. Yung Be the Star about acting. Yes. Top 50 po, 50 po kami nagkalaban-laban. Then, ayun po, pinalad po manalo. Then, naging shortlisted sa PBB. Nagtuloy-tuloy na po till now. Anong nag-udyok sa'yo para mag-audition dito sa project na ito? Binibigyan naman po siya sa amin lahat ng go-see. Gusto namin, try namin. Then sabi ko, acting po talaga yung pinaka gusto ko sa, yun lang po yung talent na nahubog sa akin. So, pag may audition pong ganun, pupunta po talaga ako. Then, pagdating ko doon, kahit po mayroon din doubt sa sarili, nagkaka-doubt tayo. Totoo naman. Pag nandun ka na, nakita mo na yung mga nag-auditions. Ng mga kasabayan. Wow, parang mag-doubt ka na. Makukuha ba ako dito? Ganun. Kanino yon? Ito kasi mga columnist. Kasi naman message ng message sa akin. Tanungin mo nga ito kay Jello. Tanungin mo. Bata. I-guess nyo din kaya. Ang dami kayo makapagtanong. Ang dami yung tanong. Wait for your turn. Tapos. Saan na po tayo? Nandito pa din sa San Juan. May doubt. Ayun, nagkaka-doubt po tayo pag nakikita natin yung mga auditions. Pero, wala po yun. Hindi na umano sa akin yung pressure na yun as an actor. Kasi parang naririnig ko sabi ng director namin, lapit ka daw sa mic. Sorry, Direk. Lagi po. Sisa, bitbitin mo yung bata, ilapit mo sa mic. Sabi ng director namin, kwelyuhan mo nga yun. Ilapit ba? Hoy, ikaw to may kwelyo! May kwelyo din siya. Pero ayun, anong kaibahan nito? Kasi 'di ba, nagkaroon ka rin ng mga ng movies, 'di ba, before. Anong kaibahan nitong project mo na ito sa dati mo naging proyekto? Mas challenging ba? Kaibahan po dito, naging supporting lead ako. And sobrang ayun yung dream ko noon na nag-start ako sa showbiz na. As an actor na gusto kong magkaroon ng ganito. Then dito ko nakuha yun, kaya sobrang iba yung kung paano ako naghanda din sa preparation ng character, ibang-iba. Kasi buo yung buo yung kwentong binibigay sa iyo, hindi yung parang ito lang gagawin mo. Correct. Sa ibang project po, bibigay lang yung role, ito yung lines. Hindi buo. Ito yung isisingit kong tanong. Kasi nasabi mo nga, 'di ba, supporting role. Issue ba sa inyo 'yun? Na may lead role, may supporting, may ganito? O you guys talaga na nagko-collaborate kayo? Kasi katulad kay Gerald, 'di ba? Gerald Anderson and RJ Bagatsing, na nagbibigay siya ng mga pointers, tinutulungan niya yung iba. Ganon din ba kayo pagdating sa set? Tulungan. Opo. Kasi kakaiba tong nyo ngayon, project nyo, puro kay bad boy. Ikaw medyo cutie boy dito, pero may pagka-bad boy din ang datingan, diba? So, paano sa mga ganong eksena? Kunwari, katulad kayong dalawa ni Jello, may eksena kayo na pinag-aagawan nyo si Angie. Diba? Yung mga ganon. So, how do you deal with that? Habang kumakanta na si Junel. Ay, hindi ka kakanta. May ba, nag-uusap ba kayo bago i-take yung yung isang eksena na ganito tayo ganon kayo magtulungan? Opo. Kailangan po magtulungan kasi syempre sa eksena, hindi lang naman po isang artista na Yes. Syempre sabihin natin sa eksena namin, kadalasan kami po magkasama. Kung yung isa sa amin hindi pa prepared or hindi pa siya ready para sa eksena, syempre yung buong eksena it will fall apart po, kumbaga. So kailangan po talaga magtulungan kasi end of the day, we're all in the same project. Yes. We want the best movie to come out. So, syempre, kung hahayaan lang po namin na, okay yan. Na, hindi, sige, okay na yan. Kaya mo na yan. Syempre, magre-reflect yun sa outcome ng movie. As a whole, hindi lang dahil sa ikaw yung magaling doon. Kasi syempre, magkaka-eksena nga naman. Jello, ito yung tanong ko naman sa'yo.
Kasi since bad boy ka talaga dito diba? Yung role mo na na-in love, diba? So sa totoong buhay ba, ganun din, may ay, naku, mapupunta pa. Bawal. Ano? Hindi, i-connect ko lang kasi. I-connect ko lang, diba? Kasi nasa storya naman yun Na bad boy siya. Na bad boy ka, tapos parang yung dito sa role ninyong dalawa ni Ange, diba? Nagawa mo na yun sa totoong buhay. Kahit brief answer lang. Sa totoong buhay, mabait ako. Naman, nararamdaman ko. Diba? Lagi ka lang ba nakangiti ganon? Diba? Nararamdaman ko. Pero yung sa tanong, feeling ko, may naka-experience naman ako ng tipong parang mahuhukay mo yung lalim ng tao. Kasi, ang role kasi ni Jadon dito is mysterious, tough, pero deep inside may tinatago na story. Gusto ko yung tough. Diba? And pinoprotektahan niya yung sarili niya, kumbaga, na masaktan or ma-affected. So, feeling ko, naka-experience naman ako ng ganong taong nabuksan ako. Nabuksan si Jello! Sana all! Nabuksan si Jello! Ay, pero yung mga bata. Trauma sa pagbukas. Pwedeng kaibigan, pwedeng... okay. Eto na lang, sa role na ginagampanan nyo dito sa For Bad Boys and Me, ano yung pagkakahambing ng inyong personal na pamumuhay sa kanila or yung karakter ninyo? Ikaw, Unahin muna natin si Harvey. Siguro, parehas po kaming tahimik ni Marky. Kasi sa apat na bad boys, yun nga po yung siguro tanong ko sa sarili ko. Di ko na po siya nabanggit kay Derek Bene. Pero tanong ko parang out of all of the 4 bad boys, kasi si Marky yung pinaka parang desente. Yung cool guy na linis po and everything. Sobrang put together niya. Pero tahimik siya. Kung may pinakamalinis, may pinakamadumi. Sino yung pinakamadumi? Ay, hindi! Ikaw ba yun? Hindi naman po. Hindi kasi diba? Ikaw yung sarili! Diba yung pinakasalbahe sa grupo? Kasi meron yan diba sa mga sa magbabarkada talaga, diba? Gano'ng kasalbahe, binubulsa yung Hindi! Hindi. Okay. Kasi salbahe sinasabi mo Bad yun. Sino yung pinaka-bad sa inyo? Ikaw yun. Siguro si River po. Si River. Wala si River. Sino pangalawang pinakamasama? Jadon. Si Jello. Si Jadon kasi, Kasi diba, parang ikaw yung masungit, ikaw yung antipati ko. Diba yung gano'n ang Pero doon nga tayo sa tanong ko kanina, ano yung pagkakapareho nyo ng karakter mo? Siguro yung nagamit ko na lang na kaparehas is pagiging leader siguro. Kasi leader to ng BGYO Ikaw yung leader. Siya ang leader na nagsabi ng kwak-kwak. Hindi. Bilis. Hindi mo Dahil si Dustin, hindi mo pinasabi tumalong ka kay Jello. Sige, ikaw na, Dustin. Dustin, dahil ikaw ang pinaka daw madumi. Hindi. Anong mo kanina Hindi. Kung may malinis, sinong pinaka madumi? Guwapo, madumi ba yan? Diba? Sige, ikaw na, Nak. Ayun po, kapag kakapareha. Hala, sabi na naman ni Direk, lapit mo. Ito, Direk, yung pagkakapareha ko dun sa karakter ko. Wow. Ang ganda ng boses. Ate, mawawalan tayo ng trabaho. Diba? Ano po doon, ito pong kulit ko. Ito na po yung makikita doon. Pero ayun po yung parehas. So yung makulit, gano'n, may humor ka doon, gano'n. Makulit. Sa totoong buhay, makulit ka talaga. Pag comfortable po ako. Pag nilagyan ko ng chewing gum yung ulo mo, magiging makulit ka. Hindi ka makulit. Diba? Bully! Hindi ganun kasi ang for bad boys diba? Pero in real life, nagkaroon kayo ng mga tropang ganun. Na sobrang bad boy. Talaga? Na sobrang. Madali kayo ma-impluwensya ng bad boy? Dati. Dati. Anong to? Kasi since pelikula ito, anong naituro sa inyo nung pelikulang ito? Nung natapos nyo na, kasi syempre, di ba, nagawa nyo na. Una, binabasa nyo lang yung script, nagawa nyo na. Ikaw bilang si Dustin, at yung role na ginagampanan mo, ano ang natutunan mo kay Marky? Marky ba? Troy po. Kay Troy. Sino si Marky? Nakakainis. Nagdadagdag ng karakter. Marky, si Marky. Di tama ako. Bilang role mo, anong naituro sa'yo nun na leksyon? Sa akin po,
kong leksyon doon na kasi lover boy, di ba? Oo nga, chick boy ka dito eh. Siguro mas pipiliin ko muna yung sarili ko. Ayun yung natutunan. Oo, lapit ka daw sa mic, sabi And direct na. Napasok na siya dito. Gano. sabi, hindi pa yung sinabi sa akin eh. Chick boy daw siya. Ikaw chick silog. Bastos to si Direk eh. May ganun pala. May ganun sila Lugi. Kaya hindi namin ibinigyan ng headphone. Para hindi nyo diba? Tapos. Ayun po, na unahin ko yung sarili ko doon. Kasi hindi ko pwedeng isplok. Oo, hindi. Papanoorin nila. Pero yun ang natutunan mo, na unahin ang sarili. Ikaw Jello. Bilang J doon na natutunan salbahe. Napanood ko yung trailer, nagigigil ako sa kanya eh. Diba doon sa binubully niya si Angie. Sige, ikaw na, J-Lo. Ay, J-Lo? Natutunan ko siguro na okay lang mag-keep ng walls down paminsan. Yeah. And it's okay na parang magtiwala ng tao. So sa totoong buhay, dati parang mahirap kang mag-trust sa iba. May trust issues. Hindi na siguro, pero more on mapili na lang siguro ngayon sa pagkakatiwala. At kumaga nag-iingat ka na lang. Yeah. May pagkakataon ba na parang na-loko ka or na-scam ka dahil kaya nawala yung tiwala mo sa ibang tao? Kasi lahat ng mga tao, hindi, Mari, pwedeng ganun eh. Talaga ba? Hindi, wag mo kong Hindi ba pwede lang hirap kasi ng medyas, hindi na ibinalik, ganun? Medyas, sinira! Hindi kasi may mga ganun pagkakataon, di ba? May pinanghuhugutan tayo kung bakit ang hirap na natin magtiwala sa ibang tao. Ikaw ba, ganun din? Ang lalim nun na, Jello. Grabe. Ramdam ko na nag-isip ka, di ba? Sasagutin ko ba to? Tapos sabay tumingin kay PJ, di ba? Sasagutin ko ba yun? Oo. Yes po. Oo. Yeah. Kasi part of growing up naman yun eh. Nakakilala tayo ng mga taong walang iya. Correct, di ba? Hindi ka naman din matututo bilang tao kung hindi mo pagdadaanan. Yes. Ikaw naman, Harvey. Anong natutunan mo sa role na ginagampanan mo at sa buong etong 4 Bad Boys? Anong naituro sa'yo nito? Siguro po kay Marky, siguro be kinder. Tsaka be more understanding. With Marky po kasi in terms of yung relationship niya with yung character po ni Angie. Kahit nung pangit pa po yung character. Sa'yo tumingin pangit. Hindi sa kanya. Hindi. Magtuturuan tayo dito.Ag-boomerang. Sige, tuloy mo na. Hindi, ayun po. Nung pangit pa po yung character. Ba't sa akin ka sa'yo talaga? Pangit ka talaga? Yung pangit yung character. Parang wala naman siyang, paano ba? Hindi naman po siya bully kay Angie. Kahit nung binubully po siya ng mga tao sa school. Ang hirap nun, no? Isa lang yung bad boy sa buhay mo. Correct. Sakit-sakit na yung 4 pa. In real life ba, ganun ka din ba? Maprotekta ka din sa mga babae? Opo. Kahit sa kaibigan, sa mga ganito. Kahit kay AC Bonifacio. Ay! Ano dyan? Hindi mo sasabihin, pati si Bianca de Vera. Kasi nga, totga daw siya. Ay, Wala. naisingit din lang naman natin. Naisingit. Sorry. Sorry. Nagpa-research kami, Sorry. Ano nga pala reaction mo doon, Nak? Oo. Nung sinabi niyang totga ka niya? Sorry ha. Natanong ko lang. Correct. Ay, so paano Akala ko yung pag-uusapan natin. May pinili na. Ikaw ba na? Hindi, siguro respeto na din kay AC. Kung di ka komportabling sagutin yun, okay lang na. Siguro na nabigla. Yun na lang. Nabigla ka. Hindi mo ine-expect na totga ka niya? Yun na lang po. Yun na lang po. Ano nga? Dahil sa ako ay tiyahin, ano nga ba yung totga? The one that God's allowed. Ay! May nakuha na naman kayo. Kasi ako pinipilit ko kasi bigyan ng pakahulugan, binabali-baliktad ko yung salita. Huwag ka magkakamali. Yung katulog mo, maano tayo, masuspindi tayo. Parang kasi sabi ko, ganon. The one, Ay, sabi niya, diba? The one that God allowed. That God's allowed. Eto, may tanong ako, how was it working with your director? Lumapit ka daw, sabi. Gigigil lang yung direct namin sa'yo. Oo. How was it? Direct Ben. Kasi siyempre,
Derek Benedict, how is it working with him? Ayun po, sobrang kami yung banding po namin the best eh. Oo. Ayun, share ko lang po dito. Hindi man ako mahiya na sabihin na, ayun, direct. Sorry pinapagalitan din ako ng direct doon. Talaga? Hindi, pinapagalitan naman po ako. More on technicals. Oo. Yung ganyan po yung posture. Tawag dito? Blocking, mga ganun. Oo. Doon, the best ang away namin. Dustin! Oo. Ano yung sisigaw na lang sa mikropono? Sapaw, Dustin! Sapaw! Ganyan po, ganyan! Ganyan. Ganun pala yun. Sumanib pala sa'yo. Correct. Ikaw, Jello, kumusta? The first time. Si Derek Benedict, since first time ko, sobrang hands-on niya po. Oo. Sin kami ni Dustin, lagi kami pinapagalitan sa blocking. Parang isang ganun, sabi ko gumalaw eh! Binubo ko. Ganun lang or ganun. So, natutunan ko lahat yun, pati yung mga technical. And parang mas nilabas niya pa kung ano yung pwede kong labas. Thank you po. Ikaw, Harvey. Dahil siyempre marami ka ng iba't ibang director na nakatrabaho. How is it working with naman dito sa director nyo? With Direct Bene, yun nga po, parang sabi po ni Jello, very hands-on niya po na director. As in yung tipong hindi niya talaga tatapusin yung sequence until makuha niya yung gusto niya. Pinaka-exactong nakikita niya po yung pinaka-vision niya. And as artists, parang minsan, nakakailang takes na tayo, di pa natin natatapos sa eksena. Parang umaabot na po doon. Ibig sabihin, pero meticulous. Yes, very meticulous siya. Pero it gets to a point where makikita naman namin yung shot. Tapos parang, okay, kaya pa. Minsan may rhythm na gusto si Direk sa lahat ng nangyayari. And wala, tiwala lang po talaga sa director namin. Siya naman po yung leader namin lahat sa set doon. So, parang nakita ko doon sa trailer, kasama din si AC Bonifacio, diba? How is it working na nandun si AC and you? I mean, kasama ko naman po siya sa High Street. Yes, That's where we first worked together. And nagkasama kami together for maybe 6 months. And we were already friends then. So it was cool. It was really cool getting to work with her on set. Siguro di ko pa na-experience working with, working with her like that. In an environment like that. Amazing. Isn't it amazing? Amazing. Isn't it fantastic? Fantastic. Natusino Kasi baka huwag tayo mag-promote. Hindi. Ay, but anyway, speaking of promotion, hayaan na natin sila mag-promote ng kanilang proyekto. I-promote nyo, invite natin, of course. May mga shows pa ba kayo? Kung may mga gusto pa kayong i-promote? At kailan to ipalalabas on the digital platform, diba? Para ma-promote natin lagi. Diba? Sino mauna? Jello. Si Jello muna. Okay, hi guys. Mapapanood nyo na po ang The 4 Bad Boys and Me sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel sa July 31. July 31. Directed by Direct Benedict Miguel. Sinong writer ninyo? Si Tina Lata. Tina Lata. Hindi si Suseta. Mali! Hindi si Suseta. Of course, makakasama niya dito sina Angie Salvacion, tama ba? Ayan, Angie Salvacion, syempre Dustin Mayores, Jello Rivera, AC Bonifacio, Gala Alonte, River Joseph, Harvey Bautista, Annalyn Salvador, Brent Manalo, Crystal Bremner. Sino ba? Ate Alora. Ate Alora. Sino ba? Si? Ano to? Panoorin niyo po para makita niyo po kung sino-sino ba yun. Dahil sa hindi na po nila maalala, panoorin niyo. Marami sila doon. Other than that, ikaw, Jello, may mga proyekto ba kayo? May mga gusto ba kayong i-promote? Yung social media ninyo? Yung mga social media nyo or sa grupo nyo din na BGYO. Okay lang yan. Go! Okay, for more ganaps tsaka about my music, our music ng BGYO, follow us sa social media, BGYO_PA. And my social media account, BGYO_Jello. Last na, Jello, magsosolo ka na ba kasi pinasok mo na yung pag-acting? Di po, lahat kami may solo ganaps, pero BGYO is BGYO. Wait, Jello pero pag kunwari may mga newest single na ipopromote, welcome kayo sa Energy FM ang BGYO. Yes. Balik kayo. How about you guys? May gusto kayong i-promote? Ikaw. Social media? Ayun guys, you can follow me on my social media accounts at Dustin Mayores 9.
Yeah. In fairness. Gwapo no? Si Dustin ang tinugod Ikaw, niya. Harvey. Ang bida Social pamilya media. boy ng Marikina. Yes. Na, Oo. Yakin yan, Marin, sa PBB. Talaga ba? Oo, pag napag-uusapan ng pamilya. Ganun naman talaga kahit naman sino. Oo. Eto na si Ikaw, Harvey. Harvey? Ako po, you can follow me at HRVBTSTA on Instagram. And of course, sabihin na rin natin, abangan nyo sila mamaya sa It's Showtime. Kasi nasa It's Showtime sila after sa online dito. you. Online Yes, you. online you. In Showtime online you, makikita nyo sila. Yesterday, right after today, and dito sa tomorrow. atin. And once again, maraming Thank you so much, guys. Thank you po. You're always welcome to come back to promote. Sana sa pagbabalik, yung ibang mga cast members nyo naman. Oo. Para lahat din mabigyan natin ng pagkakataon at matulungan din naman natin. Sabi nga natin, iilan na lang tayo sa digital world, magtulungan tayo. Oo. Diba? Wala na dito kung sinong number one, sinong magaling, sinong ano. Ang importante, nakakapagbigay tayo ng tulong sa mga kabataan tulad nila. Magbabalik po ang 700 diba? Club. Ganun yan. Hindi to 700 Hindi, Club. diba? Na Oo. sa mga katulad po nila na, alam mo yon, yung iba sa kanila, bago sa industriya. Yes. Susuportahan natin. Diba? Hindi, tsaka yung iba sa kanila ngayon lang uma-acting, lalo na si Correct. Jello. So, Diba? magandang platform ito sa kanya na at least na ipapakita niya at magaling mag-alaga ang ang ABS-CBN, Magaling di na mga ba? taga Star Magic, di ba? Oo Niloloka naman, ka. oo. Di ba iba talaga, no? Hindi kagaya dun sa iba. Ay! Hindi ka na naman magbabanggit! Ayan yung auntie nyo, ha? Yung auntie Masakit nyo. yung ulo ni PJ. Magpaalam na tayo kung ano pa mabanggit mo, ma. Anyways, ako mga panggan, tabayanan nyo yan, July 31? Yes po. Yes, July July 31 yan sa ABS-CBN digital platform po yan. Sa Ang YouTube 4 channel, tama? Yes, Sa 4 iWant ba mapapanood to? Oh, wala. YouTube lang. Oh, saan In fairness, mapanood din sa Netflix? Alam mo, bongga to May kasi upload. libre ang YouTube. Oh, diba? Ay, happy. First project to. First movie. Na ipapalabas sa YouTube. Oh, ng Ang ABS-CBN. bongga. Oh, 'di ba? Eto na, hindi na kayo pupunta ng mga sinisinihan. Oo. Sa bahay na lang at suang kayo basta't may load ang phone niyo, oh, 'di ba? Huwag nyo lang hintayin, idukdok namin sa inyo yung YouTube. Dahil kung makalalabas lang kami sa radyo, tinampal namin kayo! Charis lang. Anyway, magpalo tayo. Thank you so much, Jello. Thank you po. Thank you so much, Justin and Harvey. Thank you so much. Thank you po. Gaya ng sinabi namin kanina, eto na yung panghuli natin na kailangan nyo sumigaw with my cue. O, diba? Oo. Dapat tatlo kayo sabay-sabay. Pagka muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. And we are still Same, pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Yan! Thank you, guys! Thank you po. Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po ang nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Pangga, wag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy!